Pumayag na sana itong si Rob Pelinka para sa hinihingi kapalit para kay Jeremy Grant na 2 first round picks. Pero sa mga huling minuto, ito'y nag-back out at yun lang sa ngayon ang pumipigil para matuloy ang pagtitrade ng Lakers para kay Jeremy Grant. May mga nagsasabi nga din ng mga fans na parang ayaw nga daw ni Rob Pelinka na makakuha pa ng kampyonato si LeBron dahil nga sa mga maling desisyon nito sa team ng Lakers. Dahil definitely itong si Jeremy Grant sana ang magpapabago ng takbo ng laro para sa Lakers. Malaki nga ang maitutulong sana nito kay LeBron at Davis para sa kampanya nila next season. Well, para sa inyong mga tropa, ano sa tingin ninyo? Bakit nga ba kaya nag-back out si Rob Pelinka? Kahit nag-grow ng impressive na numero itong si LeBron sa kanilang laban sa Paris Olympics, nakahanap pa rin ng butas si Skip Bayless para banatan na naman ito. Pagkatapos ng Olympics, inakusahan mismo ni Skip Bayless itong si LeBron na nag-stat padding daw ito. Ito'y marahil kahit natambak na raw ang mga kalaban nito, itong si LeBron ay hindi pa rin lumalabas bagkus siya ay pumupuntos pa rin. Dagdag pa niya, heto na yung paraan ni LeBron para habulin pa si Michael Jordan at maungusan sa usapang GOAT. Pero ang totoo raw na kahit na anumang gawin nitong si LeBron ay hindi pa rin niya magagawa iyon. Maliban dyan, sinabi rin mismo ni Skip Bayless na mas pipiliin niya pa si Kevin Durant sa mga malalaking laban kumpara kay LeBron. Ito'y marahil nagkaroon ng magandang performance si Kevin Durant kahit na hindi man ito nakapaglaro ng maayos sa kanilang mga naging laban sa Olympics. Pero sa kabilang banda, kahit na anumang gawin talagang kabutihan itong si LeBron sa mga mata ni Skip Bayless, ito'y palaging mali at ito'y hinahanapan niya pa rin ng butas kahit saan man. Hindi pa rin dito nagpapa-apekto si LeBron mga tropa at hindi niya ito'y pinapansin. Para sa atin naman, bilang isang mga NBA fans, atin na lang i-appreciate yung mga natitirang taon nitong si LeBron. After mag-champion ang Boston Celtics, biglang lumabas ang report na ibibenta na ang majority shares ng team, Private Investment Corporation, na may-ari nun ay team governor. Ang Celtics ang ika-4 na team na may mataas na value na nasa around $5 billion pataas pa yon. Ang Boston din ang nasa top 10 na may mataas na revenue. Ang majority owner ng Celtics nagbebenta na ng mga estate kasama doon yung share ng Celtics. Dito naman pumasok si Jeff Bezos. Gusto rin kasing magkaroon ng sariling NBA team nito at ayon nga sa kalalabas pa lamang na balita, sinasabi ni Bill Simmons na posibleng bilhin na ni Jeff Bezos na may-ari ng Amazon ang team ng Boston Celtics. Ayon kay Simmons, may mga balita na maaaring totoo na si Bezos ang isa sa mga potensyal na bibili ng Boston Celtics. Dagdag pa dito, isa ang Amazon sa magpapalabas ng mga NBA games sa Amazon Prime mula sa taong 2025.